Ang mga protesta sa Iran ay lumala na at nauwi sa parang digmaang sibil sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan sa ika-12 gabi nito. Pero ang pinakamahalagang pangyayari na pwedeng magpabagsak sa rehimen ay hindi sa kabisera, kundi sa mga lungsod ng Bandar Abbas, Pantalan, at Oves, lungsod ng mga refinery, na mahalagang bahagi ng bansa. Sumali sa malawakang welga at protesta ang mga manggagawa sa Pantalan at refinery. Ipinapakita nito na unti-unti nang kinokontrol ng mga tao ang mga lungsod na ito. Isa itong malaking panganib para sa rehimen. Kapag naputol ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng gobyerno, hindi na nila kayang pigilan ang rebolusyon ng mamamayan. Habang hindi pa nawawala ang usok ng kaguluhan sa mga kalye ng Tehran, ang totoong malaking pagbabago ay nangyari sa timog ng Iran, malapit sa Persian Gulf. Ayon sa mga larawang galing sa social media at mga mapagkakatiwalaang ulat, ang pinakamalaking daungan ng Iran ay halos tuluyan ng mawala sa kontrol ng gobyerno. Sa Bandar Abbas, nasakop ng mga nagpoprotesta ang mga mahahalagang lugar, mga gate ng customs, at pangunahing mga kalsada. Napilitan umanong umatras ang mga security forces at may ilan pa na iniwan ang kanilang uniforme at nakihalo na lang sa mga sibilyan. Mahalagang maintindihan na ang Bandar Abbas ay hindi basta baybaying lungsod. Dito dumadaan ang 85% ng mga container ng Iran at 70% ng kalakal nila sa ibang bansa. Sa ngayon, parang huminto ang paghinga ng ekonomiya ng bansa. May mga video na nagpapakita ng mga nagpoprotesta na umaakyat sa malalaking crane at nagtataas ng lumang bandila bago ang 1979, simbolo na nagbago na ang may kontrol. Dahil sa welga ng mga manggagawa sa Pantalan, natigil ang pagpasok ng pagkain, gamot, at mga gamit sa industriya. Nakatigil ang mga barko sa dagat at hindi makapag-load o unload. Nawalan ng gobyerno ng supply na kailangan pati ng kanilang mga puwersang panseguridad. Kung tuluyang mawala sa gobyerno ang Bandar Abbas, hindi lang lungsod ang mawawala, kundi ang ugnayan ng Iran sa pandaigdigang kalakalan. Dahil naroon din ang pangunahing base ng hukbong dagat ng Iran, ang pagbagsak nito ay malaking dagok sa rehimen. Pero hindi lang dito nagtatapos ang problema. Sa lalawigan ng Khuzestan, ang sentro ng enerhiya ng Iran, mas malala ang sitwasyon. Sa lungsod ng Oves, ipinapakita ng mga ulat na nawawala na ang kontrol ng gobyerno sa mga oil field. Ang mga manggagawa sa refinery na matagal nang nagdurusa sa diskriminasyon, kahirapan, at masamang kondisyon sa trabaho, ay hindi lang nagwelga, pinatigil nila ang produksyon. Isinara ang mga balbula ng langis at sinabi nilang napalaya na nila ang mga pasilidad. Nanganganib ngayon ang produksyon ng 4 na milyong barrels ng langis kada araw. Kapag tuluyang nawala sa gobyerno ang Oves, mawawala ang pangunahing pera na ginagamit nila para pondohan ang military, IRGC, at mga grupo nila sa ibang bansa. Kapag wala ng pera, nawawala rin ang katapatan. Ang pag-aalsang ito ay pwedeng magpataas ng presyo ng langis sa buong mundo ng 20 hanggang 30% na magdudulot ng malaking problema sa pandaigdigang ekonomiya at tuluyang pagbagsak ng rehimen. Hindi na ito usapin ng sahod o reforma. Ito ay pagkasira ng puso at baga ng gobyerno, ang enerhiya at kalakalan. Ang pagkawala ng kontrol sa Bandar Abbas at Oves ay hindi lang problema ng Iran, kundi may epekto sa buong mundo. Mahalaga ang Iran sa alyansa nito sa Russia at China, pero ngayon ay gumuho na ang pundasyon ng alyansang iyon. Ang rutang ginagamit ng Russia para umiwas sa mga parusa ay naputol na, at ang mahalagang bahagi ng Belt and Road Initiative ng China ay bumagsak din. Tahimik ngayon ang Russia at China dahil wala na silang kakayahang o interes na iligtas ang rehimen. Ang mga diktadorya ay nagtutulungan lang kapag may pakinabang. Kapag lumulubog ang barko, una nilang inililigtas ang sarili nila. Sa loob ng Iran, tuloy-tuloy ang pag-aalsa. Mula Tehran hanggang Isfahan, Bandar Abbas hanggang Baluchistan, sabay-sabay na tumindig ang mga tao sa mahigit 100 lungsod. Sinusunog ang mga simbolo ng rehimen, inaatake ang mga base ng pulis at wala na ang dating takot. Pinalala pa ito ng babala mula sa Estados Unidos. Sinabi ni Donald Trump na kung may kahit isang nagpoprotesta ang papatayin, may mabigat na kapalit ang rehimen. Dahil dito, nag-alinlangan ng mga sundalo at opisyal.
I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Sa mga lansangan ng Tehran, nasunog ang mga armored vehicle at sumigaw ang mga tao ng nakuha na namin ang Tehran, palatandaan ng kawalan ng tunay na kapangyarihan ng gobyerno. Sa huli, ang pagsasara ng mga pantalan at pagkawala ng kita sa langis ay pumuputol sa pondo ng mga grupong armado na sinusuportahan ng Iran sa ibang bansa. Kapag walang pera, babagsak ang buong network. Sa loob mismo ng bansa, sabay-sabay nang bumitaw ang ekonomiya, seguridad, at mamamayan. Kapag ang estado ay iniwan na ng sarili nitong sistema, tuluyan na itong bumabagsak. Ang panawagan ng dating Crown Prince na si Reza Pahlavi ay hindi lang tungkol sa liderato, kundi sa hangarin ng mga Iranian na itama ang pagkakamali ng 1979 at bumalik sa mas bukas at maayos na mundo. Sa gabing ito ng kasaysayan, ang balitang plano ng mga lider ng rehimen na tumakas ay hudyat na tapos na ang lahat. Tulad ng mga daga sa lumulubog na barko, iniwan nila ang sistema. At ngayon, ang mamamayan ng Iran ang muling sumusulat ng sarili nilang kapalaran. Habang patuloy ang kaguluhan, lalong nabubunyag ang tunay na kalagayan ng rehimen. Sa loob ng maraming taon, sinasabi ng gobyerno na kontrolado nila ang sitwasyon at kaya nilang tiisin ang mga parusa ng ibang bansa. Pero ngayon, malinaw na hindi na nila kayang pigilan ang galit ng sarili nilang mamamayan. Maraming pulis at sundalo ang ayaw ng sumunod sa utos. May mga ulat na tumatanggi silang barilin ang mga tao at ang iba ay tahimik na umaalis sa pwesto. Ang dating matigas na puwersa ng rehimen ay unti-unting nabibiyak mula sa loob. Sa mga palengke at tindahan, sarado ang mga negosyo. Walang pasok sa maraming pabrika. Ang transportasyon ay magulo. Sa ilang lugar, ang mga mamamayan na mismo ang nagbabantay sa mga kalsada at komunidad. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ay unti-unti nang lumilipat sa kamay ng mga tao. Hindi na rin naniniwala ang publiko sa mga pahayag ng gobyerno. Ang mga sinasabi sa state media ay kabaligtaran ng nakikita sa totoong buhay. Dahil dito, mas lalo pang nawawala ang tiwala ng mamamayan. Ang mas nakakatakot para sa rehimen ay ang pagkakaisa ng iba't ibang grupo, mayaman at mahirap, bata at matanda, iba't ibang relihiyon at lahi. Dati, madaling hatiin ang mga tao. Ngayon, iisa na ang sigaw, tama na. Sa labas ng Iran, patuloy na minamasdan ng buong mundo ang nangyayari. Maraming bansa ang nag-aalinlangan kung sino pa ang kikilalaning kausap sa hinaharap. Ang mga negosyante at dayuhang kumpanya ay umatras na, takot na malugi o maipit sa kaguluhan. Bad dictator! Dictator! Bad dictator! Dictator! Bad dictator! Kung tuluyang bumagsak ang rehimen, malaki ang magiging epekto nito sa buong rehiyon. Posibleng magbago ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Ang mga grupong umaasa sa tulong ng Iran ay maaaring mawalan ng lakas at impluwensya. Para sa mga mamamayan ng Iran, ito ay hindi na lang laban sa gobyerno, kundi laban para sa dignidad, kinabukasan, at kalayaan. Marami ang nagsasabing mas pipiliin na nilang harapin ang panganib kaysa bumalik sa dating takot at katahimikan. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lumalakas ang loob ng mga tao. Ang dating bulong ay naging sigaw. Ang dating takot ay napalitan ng tapang. At kahit hindi pa malinaw kung paano ito magtatapos, isang bagay ang sigurado, hindi na babalik sa dati ang Iran. Isang malakas na pagpapakita ng pagtutol ang kumakalat ngayon sa Iran matapos sunugin ng isang babaeng Iranian ang larawan ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei upang sindihan ang kanyang sigarilyo.
Ang kilos na ito ay naging malinaw at matinding simbolo ng pagtanggi sa kapangyarihan ng rehimen sa gitna ng patuloy na paglala ng mga protesta sa bansa. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may pagbabago bang darating, kundi gaano kalaki at gaano kabilis ang pagbabagong iyon. Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. Upang manatiling updated sa mga eksklusibong pagsusuri ng Pwede Rin Channel, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at mag-like, huwag kalimutang i-on ang notifications. Maraming salamat sa pagpili sa amin.